Tamtamang umaga mga kapatid. Ayan na. Kita nyo na yung paligid. Ito yung loob ng bakuran namin. Ayan, ito yung labas. Diba? Katamtaman. Medyo malamig mga kapatid. Para tayong nasa aircon na aircon na bus. Sakyan. Ngayon nga pala mga kapatid ay araw ng Sabado. Kapit sa 4 tayo ng buwan ng Abril. At ito yung sa amin tinatawag naming araw ng Sabat. Sabado ngayon at ito nga tawag dito yung unang Sabado namin mga kapatid natin. Kung inyong uunawain mga kapatid, para sa ating lahat. Ito para sa amin lang. Kung tatanggapin ng bawat isa mga kapatid, ay para sa atin. Ngayon may tayo dahil grabe ang nangyayaring kahirapan sa ating bansa at hindi lang dito sa atin, sa buong mundo. Ang kalahatang krisis itong nangyayari ngayon mga kapatid. At nababanggit ko sa inyo palagi na pag ganitong araw na, simula pa sana kahapon nga, patungkol sa mga utos ng ating Diyos Ama sa langit ang ating topic. At ito ang number 1 na kailangan ng tao, lalong-lalo na ngayon mga kapatid. At maiisip natin sa panahon ngayon, dahil marami ang naniniwala din na may Diyos. Marami naniniwala may kapayapaan talagang darating mga kapatid. Ang tanong ay hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan darating yung kapayapaan na yun? Hanggang kailan tayo aasa mga kapatid? Ano ang magiging dulo? Ano ang kahihinatnan ng ating buhay ngayon pag palagi na lang ganito? Diba mga kapatid? Imbis na lumala, imbis na gumanda, lalong lumalala. Diba? Ang takbo ng pamumuhay. Para bang yung trabaho, mga kapatid, na pag sinimulan natin ang hangad natin matapos, ang maayos. Diba? Ganun yung hinahangad natin. Pag tayo nagsimulang magtrabaho, hangad natin matapos ng maayos. Ang problema, itong takbo ng pamumuhay natin. Sinimulan natin pamumuhay. Habang tumatagal, parang humahaba, parang walang katapusan yung kahirapan mga kapatid. At parang hindi na maaayos. Palala ng palala Merong kaunting pamamahinga, pero hindi sapat para matanggal yung pagod natin at yung pangamba sa araw-araw. Meron akong papakita sa inyo mga kapatid ng mga kadahilanan kung bakit ito yung nangyayari. At yan ay ating makikita sa banal na kasulatan. Ito mga kapatid, pakikita ko sa inyo kung saan aklat natin yun mababasa. Ito nakikita nyo, ito mga kapatid. Yan. Dito natin nakikita yan. Sa aklat na ito, bukulakin natin. Ito yung isang dahilan mga kapatid kung bakit ang mga tao na nandito sa sanglibutan nakakaranas ng ganito katinding paghihirap mga kapatid. At sinasabi ko sa inyo totoo, ito ay palala ng palala mga kapatid. Hanggat hindi tayo nagiging tapat na sumusunod
sa utos ng ating Diyos Ama. So, pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. Pag-aralan niyo yung mga sinasabi ko, mga kapatid. Dahil tayong lahat, binigyan tayo ng karunungan. Binigyan tayong lahat ng pangunawa. Kailangan lang nating gamitin sa tama. At ang tama na paggamit sa pangunawa ay doon sa mga salita at utos ng ating Ama, mga kapatid. Tumbukin na natin kung ano ang dahilan kung bakit tayo ay nakararanas at darating pa ng napakatinding kahirapan, mga kapatid. Yung mga kayamanan yan, mga pera na yan, hindi natin papakinabangan pagdating doon sa itinakdang araw na yan, mga kapatid. Dahil yung kayamanan, yung pera na yan, sinasabi ko sa inyo, hindi makapagliligtas sa tao yan. At hindi mo yan makakain, mga kapatid. Kita nyo, kailangan lang maging tapat tayo sa lumikha sa atin. Hindi yung nagiging tapat tayo sa katulad din nating linikha, mga kapatid. Tinutumbo ko dito yung mga namiminuno sa atin. Huwag tayong magpakatapat sa kanila. Kung anong gusto nila, yun ang nasusunod kahit mali. Makikita natin mali sa pamamagitan ng mga utos ng Ama. Doon natin makikita, mga kapatid. Hanapin natin dito sa banal na kasulatan kung ano ang dahilan ng tunay nating kinalalagyan na yun kung bakit tayo naghihirap. Ito, mga kapatid, pamagat lang ating babasahin. Ayan, tayo mismo bumasa. Ayan, sa aklat ni Hagay. Ilan nyo, mga kapatid. Ayan, diretso natin. Ang aklat ni Hagay. Yan ay si propeta, mga kapatid. Yan, basahin natin na siya ay propeta ng ikalawang taon ni Dario na hari ng ika-6 na buwan ng unang araw ng buwan dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta. Kita niyo. Propeta si Hagay, mga kapatid. Kaya ito yung aklat ni Hagay. Dahil sa propeta, siya ay, ibig sabihin, binigay ng Ama sa kanya yung mga utos niya. At ito, mga kapatid, basahin natin. Itong Hagay 2:1, yung pamagat niya, yung title niya. Kung meron kayong Biblia, mga kapatid, itong palagi kong ina-advise sa lahat ng nakikinig sa maliit na programang ito. Biblia. Pagsikapan nyo, magkaroon kayo, mga kapatid. Magbasa kayo. At kung meron kayong hindi maunawaan, itanong nyo sa akin, mga kapatid. Ayan, tingnan nyo. Basahin nyo mabuti. Ayan. Hagay 1 ay 2. Yung pamagat nung 2, Hagay 2. Basahin ko na, mga kapatid. Baka may nanonood dyan na hindi marunong bumasa. Dahil hindi tayong lahat, mga kapatid, marunong bumasa. Mayroon talagang hindi nakarating sa kanila o hindi sila nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral kahit grade 1 man lang. Kaya doon sa mga hindi marunong bumasa na nanonood sa programang ito babasahin ko para mapakinggan nyo, mga kapatid. Ang kahirapan ng mga tao ay dahil sa sila'y di tapat. Ayan, mga kapatid, napakalinaw. Kaya tayo naghihirap, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Kahit mayaman ngayon, mga kapatid, nararamdaman nila ang kahirapan sa ngayon. At ito yung sinasabi ko palala ito ng palala. Ito yung isang dahilan kung bakit tayo naghihirap sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa kanyang mga kautusan. Hindi tayo tapat sa kanyang mga utos, mga kapatid. Ngayon, kung ito yung napanood na,
nabasa. Nabasa nyo ito. Kaya narinig na ninyo sa akin. At ito ay pumasok sa inyong pangunawa. Ibig nyo malaman, mga kapatid, kung ano ang dapat gawin para maging tapat. Yan. Para sa mga gustong maging tapat, mag-message lang kayo sa akin. Mag-message kayo, huwag kayong mangamba, mga kapatid. Sinisigurado ko sa inyo, 100% sasagutin ko, mga kapatid, kung paano maging tapat sa ating Diyos Ama sa langit. Yan muna, mga kapatid. Marami pa tayong babanggitin mamaya. Ito buong maghapon, mga kapatid, tungkol sa utos ng Ama ang inyong maririnig sa akin.